A blessed Holy Trinity Sunday to everyone. One time, while waiting for our meeting, I tried listening to the catechist doing a pre-cana in the parish where we are going to have our meeting. Ibig sabihin, matatanda ito, mga ikakasal ito. At tinanong ng catechist, sino po ang santatlo? Sino po ang santatlo? Who is the Trinity? Alam niyo naman tayo mga Pilipino, pag tinatanong, walang gusto sumagot, pero bulungan ng bulungan, di po ba, no? Tapos, ikaw, sister, yung pong isang ikakasal. Sino po? Sabi niya, ang santatlo po ay si Jose, si Jesus, at si Maria. Ano po? Yan ang mukha ng mga mananampalatayang Pilipino. The face of Filipino Catholics. Marami ang tumatanda na hindi alam kung ano ang pananampalataya. Sino ba ang Holy Trinity? Ang sagot, Jesus, Mary, and Joseph. Di po ba? Mga minamahal na mga kapatid, that is the Holy Family. That is not the Trinity. When we talk about the Trinity, one of the most difficult subject in the seminary. Ano po? Sabi nga ni San Agustin, pag naintindihan mo yan, hindi mo talaga naintindihan. Ano po? Sapagkat ang utak mo ay parang isang maliit na hukay lamang sa tabi ng dagat kung saan pinipilit mo ang buong dagat ilagay sa hukay na yan na hindi mo naman kayang pagkasyahin. You have a limited mind who try to comprehend more than you can take. The Trinity in simple terms is the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Father, the Son, and the Holy Spirit. What is the mystery? They are one in three persons. Sabi niya, paano magiging one, Father? Kung 1 plus 1 plus 1, dapat 3. Sabi ko nga sa inyo, mathematics is a very precise language. 1 plus 1 plus 1 is equals to 3. Sumali po ang formula ng Trinity. God never adds, He multiplies. Because when you make 1 times 1 times 1 is equal to 1. Hindi po ba? Para maintindihan natin, simple lang. Hindi 1 plus 1 plus 1. Ang Trinity ay 1 times 1 times 1 is equal to 1. Hindi po ba, no? Ay, paano yan sa buhay pang araw-araw, Father? Nag-asawa ka. Ang tawag mo sa misis mo ay, kung ano man ang pangalan, hindi po ba? Kung sa Lourdes, darling, hindi po ba? Yun ang tawag mo sa misis mo. Nung nagkaanak ka, hindi mo na pwedeng tawaging Lourdes ang misis mo. Kasi nung tinatawag mo Lourdes ang misis mo, Lourdes, yung anak mo, ang tawag niya sa nanay niya, Lourdes. Hindi po ba? Kaya, nung ikaw ay nagkaanak, ang tawag sa ng mister mo ngayon ay, Mama. Hindi po ba, ano? Mama. Same person with a different position. The same person. Ngayon nagkaapo ka, hindi mo pwedeng tawagin ang iyong asawa na mama. Dapat ang tawag mo sa asawa mo, na nandiyan ang apo mo, ay ano? Lola. Lola. O kaya guwama. Hindi po ba, ano? Mga minamahal na mga kapatid, same person, but 3 different roles. And what are the roles? As I've said this long before,
It is the Father who creates, it is the Son who redeems, it is the Holy Spirit who sanctifies. Different roles, one God in three persons. There was a time that He was a Father who creates. There was a time He was the one who redeems, and there is now the time that He sanctifies. Yung ba yung Father? Hindi ko alam. Baka sabihin sa akin, San Agustin, tumigil ka. Ano pa? But when you go to heaven, maybe we will completely know what is the answer. It doesn't mean you cannot understand it, you cannot believe it. But that is what the gospel and the reading is trying to tell us. The first reading speaks of what? The Father who creates. Who is this Father whom Moses came? Sino ito? Anong sabi dito? Hindi po ba? Anong sabi dito? He is the God, the Lord, a merciful and gracious God, is slow to anger, rich in kindness and fidelity. This is the God Moses worshiped. This is the God who have written the law in the tablet of stones. There was no magical. Moses has to bring 2 stone tablets where God can write. You have to understand the context, because later on, as you go farther, as you read and read the scriptures, that Jesus will remind us that the law was no longer written in the tablets of stone, but into your hearts. Hindi na sa bato na susulat ang batas, kundi sa puso. Ano po ang pamamaraan ni Moses? Una, kinilala niya kung sino ang kanya mga pinagdadasal. Ang mga taong matitigas ang ulo. Ano po? Inihihingi niya ng paumanhin sa gitna ng kanilang mga kasalanan. At paano siya humihingi? If I find favor with you, O Lord. Ano sabi ko sa inyo? Pag tayo po'y humihingi sa Diyos, hindi natin pwedeng diktahan ang Diyos. Ano sabi ng mga may sakit, ang mga bulag, ang mga pilay, ang mga may sakit, ano niya? Pag tinatanong ng Diyos, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Anong sagot nila? Kung ipahihintulot mo. Kung ipahihintulot mo. My dear friends, my brothers and sisters, if you will it, O God, I will be healed. If you will it, O God, I will rise up from this pandemic. Kung ipahihintulot mo. Mahalaga yon. The Father who is rich in kindness and fidelity, is slow to anger, merciful and gracious God. He is the God who creates. Tapos na tayo doon. Nilikha na ng Diyos. Hindi po ba? May mga bagay na nilikha mo, sabi nga, at nang lumikha ang Diyos, sa bawat nilikha, sabi ng Diyos, and it was good. Walang nilikha ang Diyos na masama. It was good. That's why there is nothing to regret. But you and I, we have so much to regret. Sabi nga, doon sa isang klase, sabi ng bata, sana hindi na lang kinain ni Adan at ni Eva ang bunga ng puno. Sana. Kaso kinain eh. Hindi po ba? Wala na tayong magagawa doon. Kinain na. Hindi po ba? Ano? Kinain na. Tapos na tayo doon. Sana hindi ako pumirma. Tapos na tayo doon. Pumirma ka eh. Hindi po ba? Ano? Sana hindi ko binili. Sana hindi ko kinain. Tapos na tayo doon. My dear friends, my brothers and sisters, it's good to look into ourselves that we have given by God the freedom to make a choice. As many times I have said this, who you are today is a product of your choices. You can never change the past.
but you always have the freedom to change your future. You are given the power to recreate. Take note, you are given the power to recreate your life. What is the gospel trying to tell us? Who is this God who redeems? This God is full of love. Sabi nga, who loved the world that He gave His only begotten Son, so that everyone who believes in Him might not perish, but might have eternal life. Everyone who believes in Him, because not everyone who will believe. Kung sino yung mananalig, sino yung mananampalataya, kasi hindi naman lahat mananampalataya, hindi po ba? Hindi lahat mananalig. Whoever believes in Him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned. Ikaw yan. Ikaw yan. Ikaw ang magtanong, ako ba nananampalataya? Anong ibig sabihin ng nananampalataya? Ano ibig sabihin ng nananampalataya? Nasa second reading ang ibig sabihin ng mananampalataya. Ano po? The one who mend their ways, the one who encourage one another, the one who agrees with one another, the one who live in peace, and the God of love and peace will be with him. They were the one who greet one another with holy kiss. All the holy ones greet you. And at the end, the fellowship of the Holy Spirit be with you. My dear friends, my brothers and sisters, ang pananampalataya ay nakikita sa pang-araw-araw na pamumuhay. Don't entertain the thought that you will be redeemed if you will not mend your ways. Ano ibig sabihin ng mending your ways? To correct what is wrong in your life. Hindi sapat na alam mo kung anong mali, dapat tinatama mo. Hindi po ba? Yung iba, sinabihan mo ng mali, ay, mali. Pero hindi tinama. Hindi tinama. Isara mo ang gripo. Tulo ng tulo. Opo. Pero hindi sinara. Hindi po ba? Patayin mo ang ilaw kung hindi mo gagamitin. Opo. Pero hindi pinatay. Pag uminom ka ng tubig, salinan mo yung bote. Huwag mong ibabalik sa rep. Opo. Pagbukas mo ng rep, bote lang rin. Walang tubig. Hindi po ba, ano? Mga minamahal na mga kapatid, mending our ways, as I've said many times, is to put order in our lives, to order ourselves for the good of the others. There is no encouragement. You should never agree with anyone whose life is not correct, because you can never live in peace with everyone who is doing what is evil. My dear friends, there is no love and there is no peace with you when your life is not correct. The Father who creates, the Son who redeems, the Holy Spirit sanctifies. Only when your life is being mended, corrected, put right, being put order, that the Holy Spirit will be upon you. Ang daming nag-react doon sa homily na sinabi kong, if your prayer will not change you, then it will not change anything. Ang daming nag-react. Ibig mo sabihin, Father, hindi maririnig ang mga panalangin ko kung hindi ako magbabago? Ang sagot ko ay, hindi. Ano ang kayang baguhin ng iyong panalangin kung ikaw mismo hindi mo nababago ang iyong sarili? Ano ibig sabihin ng bababago? Yung itinatama mo. Mababago is to have something new in your life. Bago.
Anong kabaliktaran ng bago? Anong ugob? Ugab. Anong ugab? Luma! Hindi nyo na nalimutan yung tapat, TAP. Anong kabaliktaran? Tapat. Pero pag bago, hindi ugab. Ano pa? Ugad. Ha? Luma! Mga minamahal na mga kapatid. Ano po? Mga minamahal. Ha? Talagang ang hirap maging pari. Hindi po ba? Ano? Ha? Ibig sabihin ng pagbabago ay pagtalikod sa kung ano ang luma. Kaya itanong ninyo sa inyong mga sarili, ano mga bagay na dapat kong baguhin? You can never live in peace and love if you will continue to live in your old ways. And this is the grace we would like to ask from the Lord. Amen. My dear friends, my brothers and sisters, do not forget to like and share our online masses so that others will be also nourished. Yun pong palaging nagme-message, Father, wala akong notification, nawala ang notification. Father, balik na lang ho kayo. I-like na lang nyo uli at mag-subscribe kayo or follow. For those who want to listen the compilation of the homilies, you can go to the YouTube channel. You subscribe it. Ano po? You subscribe into it pala. Merong nag-message, Father, batiin mo naman kami, mga taga-Canada, batiin mo ang pamilya namin. Ate, misa po ito. Hindi po ito radio program. Ano po? Nakakalimutan nila. Ano po? We keep the solemnity of our celebration. If you have been nourished through our online masses, we welcome your love offerings. Ano pa? We welcome your love offerings. Sabi, Father, we have been looking for your account number. We don't post it. You ask for it, we give it to you. Baka kami ma-BIR. Ano po? Going back to what I've said, ano po? By the way, we will have a special blessing for those who are celebrating their birthdays. Ano po? Kahit pandemic, magdiwang kayo. Ano po? Huwag lang kayong magmanyanita. Ano ha? Huwag kayong bawal ang manyanita. Para lang yan sa mga pulis. Kung hindi kayo pulis, huwag kayong magmamanyanita. Ano po? We have a God who multiplies. He never add. Ano po? In the feeding of the 5,000, He multiplies the bread and the fish. Hindi niya dinagdagan. Hindi po ba? Kaya mali yun, yung 1 plus 1 plus 1. Talagang sagot doon, 3. We have one God in 3 persons because 1 times 1 times 1 equals 1. Di ba? Ang dali nun. Ano po? But we have to examine ourselves. God has created you for a purpose. Have you lived that purpose? Don't waste the creation of God. When God created you, God looked at you and said, and it was good. That's why when you look at the mirror, you look at yourself and hear the words of God saying to you, you are good. You are good. In Israel, I met a friend. When you asked him, how are you? He taught me to reply the question by saying, thank God I am good. Thank God I am good. Di po ba, ano? Dapat ganun ang sagot. How is your day? Thank God I am good. How are you? Thank God I am good. My dear friends, my brothers and sisters, because God created and what God created is good. Now, you have been redeemed. Redemption comes after believing. Do you believe? If you say you said yes, then you have to ask yourself,
Meron bang pagbabago sa buhay mo? Have you been mending your ways? Pagbabago. So that you can encourage, live in peace, greet one another in peace, so that the Holy Spirit can sanctify you. May I ask those who are celebrating their birthday for this month of June to stand, and the whole Church of Santa Maria Goretti pray for you. Ask the Lord for a special grace. Ama namin yung pagmahal, dinudulog po namin ang iyong mga anak. Taglay ang kanilang mga pasasalamat sa biyaya ng buhay na pinagkaloob mo sa kanila, kung saan sa buwan ito ng June, ipinagdiriwang nila ang kanya-kanya nilang mga kapanganakan. Kilala mo ang bawat isa sa kanila, Panginoon, saan man sila naroroon sa mundong ito. Alam mo ang kanilang mga kwento ng mga pagtawa at pagluha, ang kanilang mga kahinaan at kalakasan, ang kanilang mga kalungkutan, kasayahan, kabiguan at tagumpay. Panginoon, alam mo rin ang kanilang mga pangarap, hindi lang para sa kanilang mga sarili, kundi para sa kanilang mga mahal sa buhay. Idinudulog po namin sila sa inyo. Hipuin mo sila, Panginoon. Nawa po'y patuloy nyo silang ingatan, ilayo nyo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy nyo silang pagkalooban ng kalakasan, kalusugan, at kung meron man sa kanilang may karamdaman, nawa po'y pagkalooban mo sila ng kagalingan. Gabayan mo sila, Panginoon, sa kanilang mga iniisip at ginagawa. Kung ano man ang kanilang mga suliranin o problema sa buhay, tuwangan mo sila. Alisin mo po ang kanilang mga pagkatakot at pangamba. Panginoon, nawa po ang kanya-kanya nila mga pamilya ay pagharian mo ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Lord, I pray that you multiply your blessing on them. Nawa po ipagkaloob mo ang kahilingan ng kanilang mga puso, kayo na po ang magregalo at sila po yung pagpalain sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.